Good day everyone. We are the group 6 from CC2 BSIT 112, and in this video we are continuing the iteration, Java loops, mastering iteration, and we're gonna discuss for loops, for each loops, and nested loops. So let's first understand the significance of loops. In Java, loops are fundamental control flow statements that allow for repetitive execution of code based on specific conditions. They are crucial for automating repetitive tasks, which leads to enhanced efficiency in programming. There are three primary types of loops in Java: the traditional for loop, the for each loop, and the nested loop. For loops. The for loops in Java is deterministic loop that allows precise control over the iteration process. Its structure facilitates execution when the total number of iterations is known ahead of time, enhancing code efficiency and clarity. So, ang for loop, guys, is kagaya lang din siya ng while loops. Ang kaibahan lang is mas complex yung for loops kasi sa for loops kasi, guys, parang need natin i-determine kung ilang number loops yung gagawin natin para mag-run ito. And yun, tapos may mga conditions din tayo sa for loops. I mean, mas complex talaga yung for loops kumpara sa while loop, guys. Papakita ko sa inyo. Ito yung example natin ng for loop. Ito, guys, itong i-highlight ko ngayon. Kung nakikita nyo, meron tayo ditong in-assign na value, meron tayong condition dito, tapos meron dito tayong action. Okay, ayan. So kung nakikita nyo, guys, kung naalala nyo yung sa while loop natin, yung while loop na pinakita ng kabilang grupo, inaabot tayo na 4 lines, 5 lines para dun sa loop natin na yun. Pero dito sa for loops, inaabot lang tayo ng 1 line of syntax. Yan. Tapos, sunod nun, actions na. So, ito yung example natin ng for loop. Ipapakita ko sa inyo. Ito, guys, alam nyo naman na to: import, public class, public static, scanner. Ayan. Pero, ito sa example natin, guys. Ask the user how many times to loop. Ito, system.out.print how many times to display the message. Tapos meron dito tayong int times, tapos hihingin niya yung laman nito. Laman nitong yan, scanner. I mean, itong scanner na to, hingin niya yung laman nito, yung input ng user. Then proceed tayo dito sa for loop natin. Bawasan ko ng space. Yan. So ito, explain ko sa inyo. Kaya na sinabi ko kanina, ito, nag-assign ng value ng variable. Ito yung parang condition natin, guys. Then ito yung action natin. Ito usually, ito ginagamit tong syntax na to, pinakagamit niya is for arrays. Pero for today example natin, papakita natin siya kung paano lang siya nag-work gamit yung system.out.print. So ito, ito nga, nag-assign ng variable int I is equals to 1. Then condition natin is I less than or equals to times. Ito, guys, yung times na connect siya dito. Ito yung hinihingi ng scanner kanina. Then if true, increment. Tapos dito, if true yun, if magra-run yung loop, gagawin niya itong action na ito sa loob, which is system.out.print this is loop number, then I. Yung I, piprint lang niya yung value, hindi yung literal na I. Pata sa inyo, i-run natin yung code. So ayan, guys, enter how many times to display the message. Ito yung nakita nyo dito sa system.out.print na to. So hingi ng scanner, ilalagay natin is number 3. So ito, guys, this is loop number 1, this is loop number 2, this is loop number 3. Ito, guys. Yan. Explain natin paano siya nag-work para mabilis tayo.
int x equals to 1. Tapos ang times natin is 3. Is 3 less than or equals to times, or is 1 less than or equals to time? So to 3 pala. True, diba? So iraran niya tong code na to. This is loop number, tapos yung I natin is 1 pa. So run yan. Tapos after niya mag-run, babalik siya since hindi pa siya tapos. Kasi itong condition natin is true pa rin. Ay, false pa rin pala. I natin is 1 less than times pa rin. So increment. Yung I is dadagdagan natin ng 1. So ito, run na to ulit. Yung loop number, this is loop number. Tapos ito, dahil nga nag-increment na siya, magiging 2. So yung I natin is 2. Ito siya. So ganun lang ulit. Run siya ulit isang beses. Check yung condition. Yan. So 2. Etong I natin is 2. Times natin is 3. So less than pa rin. So increment. Kagunyan 3. So itong I natin is 3. Ayan. After nun, check ulit. Ganun lang. After nung kada action sa loob, i-check na lang yung condition dito. Until mag-meet. Ngayon nag-meet na siya since itong I natin is 3. Ang times natin is 3. So hindi niya na-execute tong action at yung action dito sa loob. Mag-exit na siya. So yun. After nitong 3, wala na lumabas. So yun guys. Next natin. So, yung next naman natin is yung i-explain nga naman is yung the for each loop. The for each loop in Java simplifies array and collection iteration without requiring manual index management, enhancing code readability and reducing the chance of index-related errors. So, ito, basic lang itong for each loop. Si for each loop, binabasa nyo lang yung mga collection, katulad ni array. Yan. So, dito naman is, di na talaga niya need ng index. Yung mga yan, increment, di katulad ng, di ba, ng for loop. Pagbabasa lang talaga ng arrays ang trabaho ni for each loop. So ito yung example niya. So, ito, siyempre alam nyo na to, yung import Java hanggang scanner. So, then, ask natin yung, first of all, ask natin yung user kung ano, yung, ilang name yung gusto niyang i-enter. Yan. System out that print, yan. Tapos, integer yung ano niya. Tapos, yung kung ilan yan, count, diba? Kasi, ilan yung number nga na ilalagay mo dito sa, kung ilang name yung ilalagay mo. So, next naman nun, kikreate tayo ng, ng array. Kailangan kasi talaga yung array for this para magawa ito. Ito yung array. Ayan. So, yan. Ayun nakalagay sa array is yung names. Ayan. Kung ano yun, ito nakalagay dito names, diba? Kung ano yung mga names dyan. Next is yung string. Ayan. Kung ito yung count naman, itong count, ito. Ayan. Kung ilan yung name na i-enter mo. Ayan. Babasahin niya yan. So, next na, ito na. I-input na natin yung name ng user. Dito na mangyayari yung loop. So, ito. Yung lalagay int is, I is equals to 0. So, true siya. Kaya, increment siya. Kasi, system print natin, yan. I-print niya to, yung name. Kung rin, naglagay tayo ng 3 dito. Magiging siya. So, maglalagay na mo, ilalabas yung name na nilagay nyo dito. So, pakita natin, i-execute natin para mas malinawan tayo. Yan. Kung ilalagay natin yan, ito yan. How many names will you enter? Dito yan. Dito sa taas yan. Yan. Ito. So, lagay tayo 4. Enter natin yan. Andito na yan. Ito na yung magra-run dyan. Ito na. Tapos ilalagay nyo na yung name. Yan.
Diba, lagay tayo isa. Tapos, after nun, diba, pag natapos na to, maglulup uli siya. Gagawin niyo ulit kasi hanggang matapos yung nilagay mong number na kung ilan yung name na ilalagay mo doon. Yan. Yun. Natapos na kasi 'di ba 4 nga yung nilagay natin. Kaya yan, 4 din yung maximum na malalagay natin dito sa result. Yan. So yan lang yung for each na example. Next naman tayo sa Okay, so guys, nested loops. Nested loops consist of one loop inside another, where the inner loop completes all its iteration for each outer loop iteration, making them useful for multi-dimensional data structures. So, eto guys, kagaya lang din siya nung una nating naging nested, which is yung if-else, nested if-else or nested conditions natin. Yung nested guys, kagaya sa if-else nga, meron tayong outer if-else, tas may inner if-else tayo. So, check condition sa outer, then pasok sa inner, then ganun, repeat lang kasi loop tayo. So, ang gagawin is check muna yung outer loop, then pasok sa inner loop. Ngayon, pagpasok niya sa inner loop, tatapusin niya muna yung buong inner loop bago mag-loop yung labas. So, para di tayo mahirapan, ito example natin. Nested loop. Ito. Sa example natin na to. Ito, skip na natin to since alam naman na natin to lahat. Hindi na natin to kailangan explain. Ito, yan. Papakita ko lang muna yung outer loop. Ito. May as you can see guys, outer loop nasa labas, inner loop nasa loob. Yan. So ito outer loop. Ito unang magra-run yan. Siyempre, ang code natin sa Java, top to bottom. Then ito muna. Yan. Then after nung run niya, magra-run to loob. Pero hindi to mag-iisang run lang. Since loop tayo dito, tatapusin niya muna yung buong loop niya dito sa loob bago siya lumabas ulit. Tapos mag-loop ulit. Tapos dadaan ulit sa loob. Ganun lang siya guys. Kasimple. Basta huwag niyo kakalimutan guys na tatapusin muna ng inner loop yung loop niya bago siya bumalik sa outer. Then back. Ayun lang. Tapos ulit-ulitin lang hanggang sa matapos yung outer loop. Pag natapos yung outer loop, wala na magra-run anywhere. So sa example natin, ito, mabilis lang naman to. System.out.print, enter a number for the multiplication table. Enter kayo ng number, then yun yung magiging result natin sa multiplication table. Halimbawa, nag-enter tayo ng 5. So, ipapakita niya yung multiplication table ng 5. Ito alam naman natin, hingin nito yung laman nito since user input. So, pasok na agad tayo sa for loops. Bilis. Ito, gaya ng sinabi ko nung una, kagaya rin siya, ito pinaka-usually gamit niya is for array. Since ito nested naman, for 2D arrays naman guys. Ituturo naman ng ibang grupo yun. Papyawan ko lang. Napahapyawan na pala nung for each. So, balik tayo dito. Alam naman na natin na ang ginagawa nito is assign variable, then ito condition, then ito action. So, anong nangyayari dito guys sa loob? Papakita natin ito, i-run natin. Para hindi kayo malito, lagay natin ang battery. O yun guys, may nakita kayo ng multiplication table ng 1, 2, 3 tapos multiplication table ng 3. So ano nangyari sa loob? Una, humingi tayo ng number sa user, which is ito yung code block nun. Ito yung nag-run. So ito, in-enter natin 3, nagsilabas na to. Pero hanggang 3 lang siya guys, hindi na siya lumagpas.
Okay. So, ito na yun. For int I equals to 1. Start tayo ng 1. Siyempre, multiplication table ko. Then, condition natin, I tapos n is I less than or equals to n. Yes. So, ayan. Pasok na tayo sa una natin loop. Una natin takbo sa inner loop. J equals to 1, tapos J less than or equals to n. Ayan. Yan. Since hindi pa naman nag-meet yung condition sa loob, itong Jn. Since hindi pa naman nag-meet yung condition sa loob, then, ayan. Kung tutuloy-tuloy lang yan siya. So, dito, I times J. Tapos ito guys, tab. Itong space na ginawa nito sa dito. So, itong I natin, ang value niya is 1 muna. Ito, 1. Tapos yung J natin is 1 muna. Wala pang incrementation nung nangyari. So, ito siya guys lang. Ngayon, after nung loop na to, nag-tab siya. Itong space na nakikita nyo, tinuro ni Ma'am yan guys. Tapos, yan. Ngayon, natapos na yung loop niya. Siyempre, di pa siya lalabas sa outer loop. Kasi, unang run pa lang yun. Di pa nami-meet yung condition na nandito sa loob ng for loop. So, ikot siya ulit. So, ito magiging increment na guys. Yung 1 natin magiging 2. So, pero itong I natin, 1 pa rin since hindi pa tayo nag-change ng value ng I dito. Pero na-change na value pa lang is 3. So, ang J natin is 2. So, I, 1 times J. Ang J natin is 2. So, 1 times 2, 2. Ito siya. Tapos tab. Tapos, ikot ulit. Tapos yung J natin is, is J less than N. Doon pa rin. Tapos increment na. Balik tayo dito. So, 1 times 3 na. Since nag-increment, 3 na siya. So, 1 times 3, ito na siya guys. Tapos tab ulit. Ngayon, pag-ikot dito, na-meet na yung condition. Kasi yung J natin, 3. N natin, 3. So, nag-meet na yung condition. Hindi siya mag-increment. Exit na siya dito. Ngayon, ang ginawa niya muna bago mag yung outer loop. Ayan. Nag-space muna tayo. Nag-create tayo ng bagong row. Ngayon, ang I natin is magiging 2 na. Since, tapos na yung loop natin dito. Pero hindi pa ito na-meet yung condition. So, increment tayo dito. Tapos, pasok ulit tayo sa inner loop. Gagawin lang natin yung ginawa kanina. So, pero yung I natin, reset siya na. Yung J natin, reset siya ng 1. Ganun pa rin. Ang I natin guys is 2 na. Pero ang J natin is 1. So 2 times 1. Ito guys 2. Tapos ikot siya ulit. Ang J natin magiging 2. Ang I natin is 2. So 2 times 2. 4. Ganun ulit. Ikot ulit. Since di pa naman nami-meet. So 2 times 3. Ang J natin is 3. So 6. Tapos ngayon guys. Ang J natin naging 3. Ang N natin is 3. So hindi na siya mag-increment. Ngayon exit. Gawa ng bagong row. Tapos outer loop ulit. Ngayon guys, ito. Di pa rin siya nami-meet since yung I natin is 2 pa rin. 2 pa rin siya dito kasi mas mauna yung checking ng condition bago increment. So 2 pa. 2 pa siya. So check. Di pa na-meet. So increment ulit. Then gawin na lang ulit yung kanina. Yung I natin is 3 na. 3 times 1 since yung J natin ulit. Tapos tab ulit. Exit. Ito yung nag-resolve ng una. So pangalawang ikot 3 times 2 6. Tapos last ikot 3 times 3 9. Na-meet yung condition. Hindi siya mag-increment. Then exit na. Ayan. Tapos pag check dito sa outer loop, pag check dito, na-meet na yung condition since yung I natin is 3. I natin is 3. So, done na yung code. Then, lalabas na siya ng for loop natin. Gagawin na yung nasa labas. Then, ayun. Okay na siya guys. So, next tayo. Ayan yung example natin. To conclude, we can compare for loops for each loops and nested for loops. For loops is ideal for known iteration counts. For each loops, it simplifies array and collection iteration.
And nested for loops allows multidimensional data handling. Loops are critical for efficient repetition in Java programming. Utilize the for loops for precise control, the for each for enhanced reliability, and nested loops for complex tasks, ensuring clean and maintainable code. That is all for the video, guys. Thank you so much and goodbye.